believe din tayo dito sa reporter na si Eden Santos ng Net25, mga kababayan, ano? Dahil kuhang-kuha niya, mga kababayan, kung paano asarin etong si Claire Castro. Tinatanong ni Eden, mga kababayan, ang mga tanong na takot ang mga ibang reporter. Ngayon, mga kababayan, duda etong si Eden Santos ng Net25, mga kababayan, na baka pakulo lang ni BBM itong pagtatawag niya ng resignation ng kanyang mga cabinet secretaries. Dahil mukhang malilihis daw, mga kababayan, ang sisi sa presidente. Na supposedly daw, mga kababayan, ang dapat naman talagang sisihin ay si Bangag mismo. Dahil kung ano man ang ginagawa ng kanyang mga sekretary, ang lahat ng ito ay nagre-reflect sa ating Pangulo dahil sila ay ang kanyang alter ego. Ayun, mga kababayan, nilihis ni Claire Castro ang usapan. Animal. Panoorin niyo po, ha? Yusek, good morning po. Yung pong cabinet... Bad morning. Kanina good ang morning ni Claire Ring, tapos ngayon nagtanong ka Eden. Masama na ang kanyang umaga. Revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis? Ilihis? Mano yung sisig sa Pangulo? Oo nga, mga kababayan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Isipin nyo na lang, ha? Lahat talaga ng sekretary dapat mag-submit ng resignation, mga kababayan. Hindi ba ikaw ang may problema niyan? Unanimous talaga sila. Ibig sabihin, may problema ang leader nila. Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng mga ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Sa kanya rin babalik, di ba? At kung lumalabas, mga kababayan, na mali ang kanyang pagkapili, lahat talaga mali. Inutil ka na niyan. Kasalanan mo yan. Ikaw namili niyan At kung ipapalagay natin, mga kababayan, na lahat talaga matatanggal, di balik na naman sa umpisa na ito, mga kababayan. Lahat sila dadaan na naman sa Commission on Appointments. Hihiring-hiring na naman, mga kababayan. Mag-aaksaya na naman. Pera ng bayan at resources. Kaya nga po tatanggalin. Kaya nga po tatanggalin. Sino? Si BBM? Ang tanong ni Eden, di ba papunta din lahat yon kay BBM? Ang sagot, kaya nga po tatanggalin. Mali ang sagot mo, ungas. Mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanya. Alter ego nga Ang tanong ni Eden na, hindi ba parang sinisisi lang din niya ang kanyang sarili dahil alter ego niya lahat ng mga ito? Kaya po tatanggalin. Thank you po. Napathank you na lang si Eden, mga kababayan. Sana sinupalpal mo, ha, Eden. Next time, ha. Napapag-initan na siya, mga kababayan, Asar na sa kanya si Claire Castro. Sinabihan pa siya, mga kababayan, ano ba talaga ang purpose mo dyan sa mga tanong mo, Eden? Pinagalitan siya dati, mga kababayan. Sabi sweeping, pero there are some cabinet ranked secretaries who have expressed na wala silang balak mag-submit ng courtesy resignation. Alam nyo kung sino yan, mga kababayan? Yung bobo na si Gadon. Sabi niya, exempted daw siya. Animal. Bobo nga. Ayun, tinabla ni Claire Castro, mga kababayan. Kasali si Gadon. So, at least one who says na, hindi naman ako cabinet secretary, office of the president ako Si Gadon yan, tinutukoy niya. Kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? Ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisor. Presidential advisors. Isa na dyan, mga kababayan, si Papa, presidential advisor for poverty alleviation. Gadon. Malinaw yan, Gadon. Mag-submit ka ng resignation. Tama po. Sino man po yung binamagit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan. Alam namin. Pero si Gadon. Kung magandang performance niya, hindi. Parang nga wala na siyang trabaho, mga kababayan, dahil yung kanyang trabaho, maalibyuhan ang kahirapan. Ang sabi niya, haka-haka lang yan. So, ano pang purpose mo dyan kung haka-haka lang yan? Pero Animal. Kung siya po ay, si Bakin. ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas. Matigas ang ulo na bobo. Kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Obviously, pangit ang performance ni Gadon, mga kababayan. Kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, will it be deemed na si she resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ninyo. Sige, sabihin mo na. Si Secretary Gadon. Bobo. Sa chat group, sinabi niya hindi siya kasali. Sa group chat. Sa aking pagkakaalam, presidential advisor siya.
At ang tawag sa kanya secretary. At ang tawag din sa kanya ay Bobo. At sa aking pagkakaalam, personally po, Magkasing utak sila mga kababayan, ano? ay kasama po. Ayun, gadon. Yusek. Nasaan ang yabang mo, gadon? Kasama ka pala. Papa, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected. Pero, Wow! sabi niya, baka mas gusto niyang feel Wala nang respeto ang tao sa'yo, BBM. Promise. ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero. Bastonero! Na-challenge. So ngayon mga kababayan, palo. Pero paano later? Wala na namang paki. Dapat araw-araw paluin niya mga gabinete mo, BBM. Ngayon palo, bukas walang paki na naman mga kababayan. Para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya po mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bastonero. Silang presidente. Speaking of bastonero, ito ang unan-unang dapat bastonin, Bungangan yan mga kababayan, O BBM, asa na sinasabi mong tama na ang pamumulitika? Numero 1 ito. Walang bukang bibig mga kababayan kundi politika. Sa lahat ng patungkol kay Duterte mga kababayan, mayroong comment ang animal na yan. Di po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismo presidente mismo ang bastonero. Ikaw unang mapapalo. Sa tingin natin mga kababayan, ito masyado ng fishy mga kababayan. Parang stunt na naman ito ng mga bangag mga kababayan. Kahit sino ipalit dyan, pareho pa rin. Ang kahihinatnan yan mga kababayan. Walay pa rin, walay. Dahil, andyan pa rin si BBM hanggat hindi siya bumababa sa pwesto mga kababayan. Walang kaibahan. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at mas mabilis na administrasyon. Malinis! Nako. Hanggat nandyan si BBM, hindi magiging malinis yan dahil unang-una ang kanyang pamilya na may issue sa kurakutan. Anong nangyari ngayon mga kababayan? Yung nasikwester na asset ng Romualdez, billions and billions of pesos, grabe nasikwester na mga kababayan tapos gustong ipabalik na kay sa kapatid ni Imelda na si Romualdez ang pera. Wow! Mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Itong unang mababaston, Claire Ring. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin itong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of it? Yan mga kababayan, kung talagang may bayag yan si BBM, hindi na niya kailangan ng magtawag ng courtesy resignation. Dahil siya mismo mga kababayan, mayroon siyang power para sibakin kung sino mang lahat yung mga nakikita niyang mga inutil na mga sekretary mga kababayan. Dahil lumalabas mga kababayan submit kayo tapos mamimili kami kung sino ang aming i-retain o hindi. Hindi na nila kailangan magsabit ng resignation. Pwede mo yung sibakin on the spot kung mayroon ka talagang bayag. Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint sa press officer. Wala kaming paki sa yung appointment, ungas. Nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko, wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo. Makita at ma-monitor ang trabaho Monitor. ang kanyang mga heads of agencies. Siya ba talaga nagmo-monitor o mga galamay niya? Mga department. So, hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin. Nangyari na ba ito noon? Hindi pa naman Ngayon lang to mga kababayan na nagtawag si BBM ng mass resignation. Marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa ikaw na susunod. Nangyari ang eleksyon. So, siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho. Trabaho. Kalahating termino na mga kababayan, 3 taon na ang nagdaan. Ngayon pa, naisipang magpalit ng gabinete. Kung simulat sa pool pa lang mga kababayan, pumili na siya ng wasto. Hindi yung mga politiko, pinipili mga Rimulya, mga Gibo. Ay, Diyos ko. Kaya nagkandaletse-letse kayo, abalus-lus. Administrasyon para sa taong bayan. Shut up! Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.